oras na ito, tayo po'y darako sa ating pag-aaral at hindi na po natin pagtatagalin. Actually, ano po ito, tapos na yung lesson natin kanina, pero ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol pa rin doon sa paksa natin, sa topic natin about consistency. Kanina meron po tayong nabanggit na mga halimbawa, biblical characters, na ginamit nating halimbawa para turuan po tayo sa kahalagahan ng pagiging consistent. Okay? At ang pagiging consistent, hindi po ito nangyayari by accident. Ito po ay talagang pinaplano. Ito po ay bahagi ng tinatawag nga po nating tinatalakay natin sa ating pong series ng pag-aaral. Kailangan po ito ito po isa sa mga kailangan nating pagdesisyonan ng mas maaga. Diba? Yung maging consistent. I want to be consistent. I am consistent by the grace of God. Kanina umaga, kung naalala po natin, pinag-aralan po natin yung tatlong bagay pa rin. Di po ba? Paano po tayong matutulungan? Di ba? Ano po yung mga kailangan po nating maintindihan ng mga principles para matulungan tayo maging consistent? Naalala natin, number 1, kailangan natin na maintindihan at malaman at tukuyin kung ano yung purpose. Know your why. Naalala pa po ba natin? Dudugtong lang po natin. Kasi ngayong hapon, ang gagawin po natin, kukuha tayo talaga ng halimbawa in the Bible na naging consistent. Puro principles kasi yung pinag-aralan natin kanina. So ngayon po ay tutukoy tayo ng Bible character na talagang kinakitaan natin ng ganong quality. Na makikita natin kung bakit blessed din naman talaga siya ng Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa. So napag-aralan natin kanina, have a purpose. Know your purpose. Diba? Yung purpose natin, meron 2 levels. Naalala pa po ba ninyo? Merong shallow at merong deep. Make your purpose deep. Diba? Yung layunin natin, gawin nating malalim. Huwag yung mababaw na dahilan kaya ako ginagawa. Kung hindi laliman natin, at ang isang malalim na layunin sa ating ginagawa, nagiging malalim kapag kasama kasi ang Diyos eh. Iyon yun eh. Pag sarili natin, kapag kapwa natin, pangarap lang natin, mababaw yun. Pero kapag kasama natin ang Diyos, doon sa ating dahilan, lumalalim, at iyon yung nagiging dahilan para magpatuloy talaga tayo. Kasi ang sabi ng Ecclesiastes chapter 12, verse number 13, here the conclusion of the whole matter. Itong conclusion ng lahat ng bagay, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Iyan ang katungkulan natin. Ang katungkulan natin, may katungkulan tayo sa ating pamilya, pero hindi habang buhay sa pamilya. Mawawala tayo sa pamilya natin. May tungkulin tayo sa trabaho natin, yun ang nagpapasweldo sa atin, pero walang empleyado na habang buhay hanggang kamatayan, nagtatrabaho sa kanyang pinagtatrabaho. Iiwanan mo pa rin yun. Di po ba? Pero kung meron natin mga kaibigan na talagang buong buhay natin hanggang huli, doon tayo, walang iba kundi sa Diyos. Haharap tayo sa Diyos eh. Sa Diyos nang galing ang buhay natin, darating ang araw sa Diyos din naman tayo magsusulit. Diba? So, gumawa tayo ng dapat alam natin, ano ba yung talagang dahilan? What's my purpose? Ano yung malalim na layunin? Bakit ko ginagawa at bakit ako magiging consistent? So, pangalawa, pinag-aralan po natin yung preparation. Napakahalagang mga keywords is preparation. Ang ibig sabihin natin dun sa salitang preparation, mga kaibigan, is plan to fail. So again, pinaliwanag natin na wag natin tignan at isipin na parang nagpaplano tayo magkamali, kundi expect natin that we will fail. Pero ang pagiging consistent is not perfection. Okay? Magkakamali ka, titigil ka, hihinto ka, pero hindi dahilan para tumigil at hindi ka na magpatuloy. Ang pagiging consistent ay hindi yung hindi ka sumablay, hindi yung hindi ka napagod, pero yung kahit napagod ka, ay tumuloy ka uli. Hindi yung hindi ka na bumagsak, nagkamali, kundi kahit nagkamali ka, binago mo ang pagkakamali. That is consistency. A just man falleth, ano sabi natin? 7 times and riseth up again. Sa harapan ng Panginoon, dapat hindi ka nagkakamali, dapat perfect ka. Isa lang ang perfect and that is God. Pero tayo, we can never be perfect. Pero pwede tayong mag-mature and that is part of maturity, yung pagiging consistent natin sa lahat ng bagay na ating ginagawa. And number 3, pinag-aralan din po natin yung persistence. The word persistence na ang gusto po nating tukuyin dito, mga kaibigan, is fall in love with the process. Maging persistent ka. Meron tayong mga bagay na gagawin, magfe-fail tayo,
balik ka uli, mahalin mo yung proseso. Kung merong itinuturo ang Diyos sa'yo, tanggapin mo lang. Di ba? Kung meron tayong mga realization sa buhay, sa mga pagkakamali at inconsistencies natin na pinahintulutan ng Diyos na pagdaanan natin, mahalin lang natin, tanggapin lang natin kasi tutulungan tayo nito para matuto. Para lalo tayong tumatag, para lalo tayong mag-mature. Amen? So, yun po yung naging pag-aaral natin kaninang umaga. Ngayon po, again, consistency pa rin ang ating pag-aaralan. Ang pamagat po at particular na pag-aaral about consistency ay pag-aaralan po natin ang paksang consistency that lasts. Yung pagiging consistent na nagtatagal talaga. At kanina, mga principles, ngayon po, magdadwell tayo sa pag-aaral natin sa isang totoong tao na katulad natin na may mga kahinaan din, may mga struggles din. I'm sure nagkaroon din ng mga inconsistencies, pero eventually naging consistent siya sa buhay niya na naging dahilan kung bakit napabuti ang kanyang buhay, naging blessing siya sa iba at pinagpala ng Panginoon. Naging successful siya sa lahat ng kanyang mga ginawa. At ang tinutukoy po natin ay walang iba kung hindi si Daniel. Marami pong mga tao in the Bible that models consistency, pero pinili po natin muna si Daniel. Meron pa po tayong ibang pag-aaralan sa susunod na linggo, bagong paksana naman about pre-deciding. Okay, kukuha naman tayo ng panibagong tao na pag-aaralan in the Bible na nagpakita at nag-model ng ganong quality na maging challenge sa bawat isa po sa atin. Pero ngayon po, tutukoy muna tayo kay Daniel. Daniel chapter 6 verses 1 to 5. Pwede po bang anyayahan ng bawat sa atin? Tumayo tayong lahat. Basahin po natin ang ating pinaka-text. Ang sabi po in verse number 1, basahin natin ng sabay-sabay. Ang sabi ng Bible, it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first, and the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. And the king thought to set him over the whole realm. Nakita natin yung promotion ng Panginoon. Kasi may nakitang kakaiba, and that is may kakaibang espiritu eh. Kaya huwag kayong manghihinayang na maging matapat sa Diyos. Mga empleyado, hindi palakasan, hindi papogi, hindi sipsipan. Diba? Hindi. Pakita natin yung karakter natin sa trabaho natin. Kasi makikita yon. At yun ang magiging dahilan para i-promote ka ng Diyos. Pagandang lesson. Ang sabi po dyan, then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom. O, asahan na natin, Pastor, bakit ganon? Ang daming kumakalaban sa akin. Normal eh. Merong gusto nung posisyon mo eh. Kaya asahan natin kapag maganda ang ginagawa ng Panginoon sa'yo, asahan may maiinggit. Huwag ka magpapadala sa inggit. Huwag ka magpakita ng pangit na ugali dahil sa naiinggit. Tiwala ka sa Diyos kasi Diyos ang naglagay sa iyo at Diyos din ang magsusustain at magpapanatili sa iyo. Huwag ka magtatago sa inggit. Okay? Ang sabi diyan, but they could not find none occasion nor fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Character. Mga asset, kung nakaka-relate kayo, ito yung topic natin din kanina. Saktong-sakto eh, no? As sabi po in verse number 5, then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel. Ano sabi? Except we find against him concerning the law of his God. Walang nakitang mali sa kanyang ginagawa. Alam niyo kung saan sila nakakuha ng butas? Sa pananampalataya niya sa Panginoon. Binutasan siya. Amen. Nakakala nila magiging dahilan para bumagsak si Daniel. Ang nakalimutan, ang hindi alam kasi ng mga kaaway niya, ang nagtayo sa kanya, ang naglagay sa kanya sa posisyon, yung Diyos niya. Paano niya mabubutasan? Paano nilang ibabagsak ang isang tao patungkol sa pananampalataya at relasyon niya sa Diyos, samantalang yung relasyon niya sa Diyos, yun yung nagdala sa kanya sa kanyang kalalagayan. Consistency that lasts.
I hope and pray maging blessing sa atin. Let us pray. Panginoon, pagpalain mo po kami sa aming pong pag-aaral. Tulungan mo po na lahat ng aming natututunan, simula po kaninang umaga hanggang ngayong hapon. Salamat po, Panginoon. Dalangin po namin, kausapin mo kami, pagpalain mo kami. At makita namin, Lord, ang bunga ng pagiging consistent. Panginoon, isang bagay na napakalaki ng effect sa buhay po namin. Wala pong nag-iisip ng hindi maganda sa amin, lahat ng plano namin mabuti, pero may mga pagkakataon yung plano, yung magandang kalooban mo, hindi nangyayari. Hindi po dahil sa ayaw mo, hindi dahil, Panginoon, sa hindi namin magagawa, kundi, Panginoon, meron lang kaming kailangang ayusin, at ito po ay isang bahagi, Panginoon, na kailangan naming matutunan ay maging consistent. Consistent sa paglilingkod, consistent sa pananaw, consistent sa ginagawa naming tama. Tulungan mo po, Lord, na ang lesson na ito ay talagang mangusap sa puso namin sa pamamagitan po ng pag-aaral namin sa isang Bible character na kinakitaan po nito. At hawakan mo ang puso namin, kausapin mo kami, maging personal sa amin, Lord, ang mensahe pong ito. Sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito pong aming dalangin at samo. Amen. Please be seated. Maraming salamat po. So lagi nating ini-stress every time na binabalikan natin, nagsisimula tayo ng pag-aaral natin para po laging paalaala at laging nakadugtong, di po ba sa atin, at maging challenge palagi sa atin yung katotohanan na ang direksyon ng buhay natin ay nakasalalay sa quality ng ating magiging desisyon. We make our decisions and our decisions make us. Mahalagang ang desisyon. Kaya nga, importante itong challenge sa atin that we need to learn to pre-decide. Meron tayong tamang desisyon. Hindi kung kailan ka nahaharap sa sitwasyon, doon ka pala mag-iisip, ano ba gagawin ko? Hindi. Kailangan meron ka na. Diba? Na nasa isip. Ito po yung reason kung bakit sino po sa atin yung mga, ako hindi pa ako nakakaranas kasi hindi naman ako nagtatrabaho sa isang kumpanya o kaya sa isang sa government o kaya hindi naman ako nag-opisina sa mataas na building, pero meron tayong tinatawag na fire drill. Di ba? Bakit ba may fire drill? Bakit ang mga estudyante, ang mga eskwelahan nire-require, di ba, na merong isang araw, lalong-lalo na po sa ibang bansa, sa Japan, mga kaibigan, talagang requirement yun. Talagang, kung galing ka sa pinakamataas, talagang yung araw na yun, mga kaibigan, pabababain ka. Fire drill. Kapag nagkaroon ng malakas na earthquake, kasi may pinaghahandaan, kasi ang Japan talagang earthquake, prone. Parang Pilipinas din, di ba? Nitong huli, nagkaroon ng matinding earthquake sa Venezuela. Nakita natin yung devastation. Ang daming namatay. Libo-libong mga tao. Ay, yun yung dahilan kung bakit tinuturuan tayo na bago pa dumating yung trahedya, meron ka na gagawin. Makaramdam ka pa lang, mga kaibigan, ng pagyanig, automatic, alam mo na saan ka pupunta. Ano, magsisisigaw ka ba? Ano gagawin mo? Dapat marunong ka at alam mo kung ano ang gagawin mo. Bago pa dumating, nasa isip na natin, kapag yumanig, lalabas ako. Kung masyado malayo, hahanap ako ng pagkokoberong kung mas, di ba? Hindi yung magtatatalon tayo, hindi yung mag-iiyak tayo, o magpapanik tayo at mas malamang baka makasama tayo sa magiging casualties. Pre-decision. Yun yung mga mahalaga eh. Di ba? Maraming mga trahedya at maraming mga kapahamakan na maiiwasan kapag alam mo kung ano gagawin mo bago pa man din mangyari yun. And the same is true pagdating sa buhay. Hindi po pwede na kung kailan ka haharap sa isang sitwasyon, dun mo palang iisipin. Because most likely, mape-pressure ka. Dito yung kalaban natin, yung damdamin, yung takot. Alam po yung tao kapag nagpanik, kapag tayo po nadala ng takot, asahan yung magkakamali ka ng sasabihin. Kakamali ka ng ikikilos. Subukan mo mga kaibigan na wala kang pre-decision, na haharap ka halimbawa sa makikita mo pupunta ka sa isang lugar na halimbawa, alam mo na, andun yung mga kagalit mo, yung mga galit sa'yo, diba? Umaatake sa'yo. Pag wala kang pre-decision, maniwala ka, pagpunta mo doon, mayroon ka lang marinig, makikipaggera ka na. Pero kapag may pre-decision, teka. Una, I will keep my cool. Hindi na ako pupunta doon sa lugar na alam ko magkakasalubong pa kami at nakikita ko mga, diba, hindi na ako makikisawsaw sa salitaan kasi kapag nakipagsawsawan pa ako sa salitaan, lalong lalaki problema. Meron ka ng pre-decision. Iiwas ako. Amen?
Alala ninyo yung principle na pinag-aralan natin last week? Move the line. Move the line. Huwag mong ilagay ang sarili mo na pwede kang mahulog doon sa patibong ng kaaway, lalayo ka na. Diba? So, yun po yung mga mahalagang mga bagay. Kaya, mahalaga po yung matutunan natin to pre-decide. Whenever I am faced with this particular situation, I have pre-decided to, ano gagawin mo? Pre-decide. Pre-decision is very important. Bakit natin kailangan sanayin? At bakit natin pinag-aaralan to? Alam niyo kung bakit? Kasi we are not good decision makers. Yun ang reality. Kaya kailangan nating pinapractice at ginagawang biblical at natututunan natin na ang mga desisyon natin ay dapat ang basis ay biblical. Hindi yung sinasabi ng marami, hindi yung gusto ko, hindi yung inuudyok ng damdamin ko, kundi kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Because we are not good decision makers. Sino po sa inyong good decision makers? Sa pera siguro, yes. Pero pagdating sa ibang mga bagay na mahalaga, ay, nako, yung mahalaga, yung makakaapekto mga kaibigan sa, di ba? Sabi nga ng isang kasabihan, no amount of success can compensate one's failure in the home. Kahit magaling ka sa hanapbuhay, magaling ka sa pera, pero kung hindi ka marunong mag-handle ng relationship sa loob ng pamilya, masisira lang, hindi magiging masaya, hindi mo ma-enjoy. Aanhin mo na marami kang pera, hindi mo kayo magkasundo ng asawa mo kasi hindi ka marunong makipag-communicate ng tama. Diba? Sino sa inyong mag-asawa hindi dumaan sa ganon? Mga young people, hindi pa nyo masyado naintindihan. Pero napapansin nyo sa mga magulang ninyo yan. Mabira yung mama at papa ko, yung daddy at mami ko, may sinabi lang si daddy, may nakaano kagad. Lagi na lang nag-aaway. Pero kapag naman nasa labas, kapag kaharap yung barkada, ang bait. Ingat na ingat, napakagalang. Pero bakit ganun pag silang dalawa na lagi silang nagbabangayan? Di ba? We are not good. Mabuti tayong decision maker pagdating sa iba, pero kapag yung mga importante mga bagay, lalong-lalo na may kinalaman talaga sa atin, yung sa mahalaga, sa pamilya, ay, most of the times we are not good decision makers. Kaya kailangan nating matutunan yung biblical na pagde-decide ng tama. Amen? So kaya po natin pinag-aaralan ang buhay ni Daniel kasi si Daniel's life demonstrated remarkable consistency. May matututunan po tayo sa buhay po niya. Wisdom po ang kwento ng buhay ni Daniel. Bagaman siya po ay nabuhay sa isang na captive na alipin, bihag ng isang pagan nation, siya po ay naglingkod sa several kings. Iba-ibang mga hari po yung kanyang nilipatan at pinagdaanan. Siya po ay nakaranas ng matinding pressure. Di po ba? Pressure, katulad po nitong kwento po natin ito. Isipin po nyo, inihulog siya sa lion's den. Matinding pressure yon because of his faith. Siya po ay naka-endure ng matinding persecution. Pinagkaisahan siya. Nainggit sa kanya. Di po ba? Pero makikita natin na sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan at kinaharap, he remained faithful to God. Simula pagkabata hanggang kanyang pagiging adult. Kaya mga young people, ang pagiging faithful sa Diyos, hindi yung, siguro pastor kapag matanda na ako, yung wala na akong ginagawa, yung mapapagamit na lang, yung senior na ako, yung retired na ako, para sa Diyos lahat ng aking buhay. Hindi. Ang pagiging faithful, bata pa lang ginagawa na. Kaya sa mga young people natin, huwag kayong manghinayang na maging consistent sa inyong Christian life, bata pa lang kayo. Amen? Kasi si Daniel, bata pa lang, naging consistent na siya. At yun yung reason kung bakit nangyari ang ganitong buhay na maganda sa kanya. So pag-aralan natin ngayon ay tatlong bagay. What made Daniel so consistent? Pinapakita po sa atin na tinuturuan po tayo ng buhay ni Daniel ng tatlong timeless principles. Again, pero ginamit niya sa kanyang personal na buhay na makikita natin mismo sa kwento ng kanyang buhay. Okay? So number 1, basahin muna natin Daniel chapter 1 verse number 8. Daniel 1:8. Ito yung binabanggit natin kanina. Ang sabi ng banal na kasulatan, but Daniel, ano sabi? Purposed in his heart. Di ba? Pre-decision yun. He already purposed in his heart.
Even before na siya ay humarap doon sa table at sa mga pagkain, na inihain sa kanyang harapan mga pagkain, mga kaibigan, na labag sa klase ng pagkain nakasanayan niya. Ang sabi ng Bible, he has already pre-decided na hindi siya kakain ng ganon. Pre-decision. He purposed in his heart that he will not defile himself with a portion of the king's meat. So ano po makikita natin dito? Okay? Na prinsipyo at ginawa ni Daniel kaya siya ay naging consistent. Ito po ang susi. Gusto mo maging consistent. Gusto natin magpatuloy. Amen? Ayaw natin mga kaibigan yung urong sulong. Ayaw natin yung ngayon mainit, mamaya malamig. Ayaw natin yung ngayon masaya, bukas mga kaibigan malungkot na. Ayaw natin na yung ngayon kagamit-gamit tayo sa gawain, pagkatapos ng ilang araw, pagkatapos ng ilang linggo, wala naman ako sa gawain ng Diyos. Gusto mo ba maging consistent? Matuto tayo kay Daniel. Ang number one na makikita nating principle sa buhay ni Daniel na kanyang ginawa is this, why he became consistent. Number one, meron siyang prepared convictions. Conviction is so important. Napakahalaga ng conviction. Sabi ko nga sa mga asset natin kanina sa Sunday School namin, saktong-sakto. Puro eksakto yung mga pag-aaral namin. Ito kasing lesson namin kanina sa Sunday School. Nag-start pa lang kami. Matagal nang prepared yung lesson na yun eh. Hindi ko lang naituturo sa Sunday sa Bible study every Sunday afternoon kasi nga meron kaming isang topic na hindi pa natatapos. Eksaktong-eksakto eh. Kaya bugbog sila ng kwento ni Daniel. Kanina pa bugbog ng kwento ni Daniel tong mga asset members natin. Pero napakaganda kasi ng kwento ng kanyang buhay. Isang bagay na makikita natin kay Daniel why he was consistent because he had prepared convictions. Yung kanyang conviction, nakaprepare na eh. Alam na niya, ito yung conviction ko eh. Ito yung aral eh. Ito yung tama eh. Ito yung ipinangusap sa akin ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ka po pwedeng mag-expect na mananalo sa temptation, sa anumang struggle sa buhay, kung magdi-decide ka at dun ka pa lang gagawa ng desisyon kapag nakaharap ka na. Dapat bago pa. Bago pa. At sa ating mga mananampalataya, ang tawag natin dyan is conviction. Hindi nakukuha sa willpower. Hindi nakukuha sa willpower. Pero nakukuha ang pagtatagumpay sa conviction. Prepared conviction. Daniel settled his standards before the temptation came. Hindi nag-antay si Daniel na umupo siya sa harapan ng king's table bago siya mag-decide kung ano ang kanyang pinaniniwalaan. Bago pa siya umupo, bago pa siya maharap, ito na ang aking pinaniniwalaan about God. Ito ang aral ng Panginoon, ito ang turo ng Diyos, ito ang alam kong tama, ito ang napatunayan kong tama, and therefore, mag-i-stick ako doon sa alam kong tama. You will be consistent. You will be consistent. His convictions were already prepared. Yun ang kagandahan na lumaki tayo sa church. Kayo mga young people, kung merong mga tao na binigyan ng Diyos ng magandang pagkakataon, di ba, na maging successful isang araw, kayo yun. Kasi bata pa, lalo na yung mga lumaki sa church. Lalong-lalo na yung natututunan ninyo, na naririnig ninyo, na hindi naririnig ng ibang mga kaidaran ninyo, pero kayo naririnig ninyo, ay, ano na yun, dagdag na, ano na yun, advantage na sa atin yun. Bakit? Kasi meron ka ng tinatayuan eh. Unlike sa ibang mga kasama natin, walang tinatayuan eh. Na conviction. Kung ano sasabihin ng marami, sige dun ako. Kung ano yung popular, sige dun ako. Kung ano yung sikat, sige dun ako. Ako na yung iudyok sa akin ng kaibigan ko. Kaya may mga pagkakataon, di ba, gumagawa tayo ng desisyon. Ano ba ang pinakamaganda? Tama ko bang gawin to? Hindi, may mga pagkakataon natin mga kaibigan. Di ba, dahil natutunan natin at isinapuso natin ang salita ng Diyos, meron na kagad tayong desisyon. Ito ang tama kasi ito ang itinuro at ayon sa salita ng ating Panginoon. Prepared conviction.
Magandang itanong po natin sa ating mga sarili ang mga tanong na ito. What biblical convictions have I settled sa buhay ko? Meron ba? Kaya baka mamaya kaya hindi tayo consistent kasi walang conviction na talagang pinagtibay natin sa sarili natin. What biblical convictions have I settled? Am I guided by Scripture or by convenience? Ang nagiging gabay ko ba yung kung ano yung convenient sa akin? Kasi pag convenience, hindi ka magiging consistent. Excuse me sa mga miyembro, bagaman marami tayong ministry na po pwede kong gamiting halimbawa. Pero siguro ang isa sa madalas ko nakikita at matinding struggle na magpatuloy, pero hanggang ngayon nagtutuloy. Alam niyo kung ano yung tutuwa lang ako. Natutuwa ako sa lahat ng ministry. Huwag kayong mag-isip na si pastor namimili lang ng ministry. Hindi lahat. Lahat. Di ba? Lahat ng ministry. Ang isa sa nakikita ko mga kaibigan na talagang kakailanganin mo na matinding conviction, alam niyo po kung ano yung ministry, yung naglilinis. Yung ano tawag natin doon sa nakalimutan ko ito, ginagawa ko halimbawa, sa dami, stewards of God's house. Matinding conviction para magpatuloy ka doon. Kasi una, naglilinis ka ng kalat na hindi naman ikaw ang gumawa. Pangalawa, hindi po biro, laki ng simbahan nating lilinisin. At hindi lang naman namumulot ng mga kalat, hindi. Nag-iisis ng banyo. Na hindi naman nila ginamit. Pagdating ng Lunes, hindi po ba, nagpupulot ng mga tissue paper na hindi naman sila gumamit, na yung iba, sila gumamit pero kung saan tinatapon. Ang hirap, ano? Wala namang bayad. Ang meron yung commitment, kaya please, kung kayo kasama doon sa nangako na magbibigay kayo mga kaibigan, susuportahan natin ng steward sa pamagitan ng pag-sponsor ng pagkain, huwag kayong magmimiss kasi merong pinupuntahang tama ang inyong commitment. It takes conviction para gawin mo yun. Iiwanan mo muna bahay mo, pupunta ka sa simbahan para maglinis muna ng simbahan, samantalang hindi ka naman doon nakatira. Samantalang meron kang bahay na dapat unahin mo. Kung wala kang conviction, hindi mo gagawin yun. It takes conviction. Sabi ko nga, mga kaibigan, ang ganda nitong ministry. Nung nagsimula po ito, totoo po, aminin ko ha, nung nagsimula yung ministry at binanggit sa akin na may ministry ganun, sabi ko, wow, amen! Amen! Wala naman tayo talagang ang church natin nagtutuloy ang mga ministries natin through volunteerism. Puro volunteers po tayo dito Natuwa ko nung nalaman ko, mga kaibigan, na magkakaroon ng steward of God's house. Diba? Bakit? May tagalinis. Diba? Pero alam po nyo, deep inside, sa likod ng isip ko, sabi ko sa sarili ko, hanggang kailan kaya tatagal ito? Kasi hindi madali. But praise the Lord, ilang taon na ang stewards? 3 years na nagtutuloy. Na every Monday morning nakikita ko, Pastor, wala ka naman dito pag Monday morning madalas sa CCTV nakikita ko. Namomonitor ko sa CCTV. Diba? Na pagdating ng 10:00 ng umaga, yung iba mas maaga pa doon, nakikita ko na naglilinis. Alam po ba niyo mga kaibigan na yung mga stewards natin pag Monday, mga karamihan po ay mga medyo may edad na. Yung iba'y senior, hindi naman lahat puro senior. Pero makikita mo tumutungtong ng upuan. Di po ba nililinis matid yung mga salamin? Nagpupunas ng kung ano-ano nang walang bayad. Pure conviction. What made them consistent? Hindi comfort. It's not convenience, but conviction. Hindi madali. Pero iba kapag may conviction ka kasi. The same is true sa lahat ng bagay sa buhay natin. Ang pagbutihin mo, ang palalimin mo, yung conviction na kasama ang Diyos. Kasi ginagawa mo for the glory of God Kasi alam mo na kahit nahihirapan ka, kahit wala namang nakakapansin, kahit marami ang ayaw, pero I am doing this for the glory of God
Kaya, gagawin ko ng buong puso. Conviction. Amen? Salamat sa Diyos, pati mga young people natin, naglilinis na rin. Alam po ba nyo, na Biyernes pa lang ng gabi, nililinis na ng mga young people nating ang church natin? Hindi natin alam yon, pero ang dami naglilinis. Walang bayad. Hindi natin pinipilit. Sila ang gumagawa. Bakit? Conviction. Masaya nilang ginagawa. Yun ang kapangyarihan ng conviction. Yun ang meron si Daniel. Kaya si Daniel, nung naharap sa isang sitwasyon, ano gagawin ko? Pero dahil tama at meron na siyang prepared conviction, nagpatuloy siya. Hanggang huli. Bata pa lang hanggang matanda, ituloy natin ang pagkakaroon natin ng right conviction. Godly convictions. Kasi it will help you to be consistent. Amen? Prepared convictions remove wavering. Pag meron ka ng conviction, aalisin yung pagwe-waver natin, yung sulong atras. Sulong atras. Diba? Sawa na ba tayo doon sa sulong atras? Sulong, maya-maya atras. Sawa na ba kayo sa buhay na ganon bilang mananampalataya? Tama mo conviction mo. Lagay mo ang Diyos sa conviction mo at pinaniniwalaan mo. Hindi ka magsusulong atras. Lagi ka lang pasulong. May mga pagkakataong matitigil ka pero hindi magtatagal, susulong ka uli. Darating ang pagkakataong manghihinawa tayo, sandali pero hindi pang matagalan, susulong ka uli. Kasi alam mo na merong tamang bagay na ginagawa ka at alam mong ito ay nakalulugod sa ating Panginoon. Importante po yun. Decisions made beforehand reduce compromise. Hindi ka katulad ng nangyari kay Daniel, maiiwasan mong makipag-compromise, hindi ka makikipag-compromise sa iba. Kapag ang convictions natin is prepared, consistency becomes possible. Consistency will become possible. We need to pre-decide. Pre-decide. Ang conviction, hindi lang yan paniniwala. Ang conviction, it grows gradually. At alam niyo kung paano nabibuild ang conviction, mga kaibigan, hindi lang yung hinihingi, hindi lang yung set of paniniwala o belief. Hindi po. Ang conviction natin sa Panginoon ay gradually lumalago at lumalalim while we walk with God daily. Walk with God daily. Ang paglakad natin sa kalooban ng Diyos, huwag linggo-linggo lang. Lingguhan, huwag lingguhan. Huwag yung pag-araw lang ng linggo. Sige, pag-araw ng linggo sa Diyos ako. Araw-araw. Kasi hindi mabibuild ang conviction mo kapag paminsan-minsan lang. I will remain pure. I will obey Scripture regardless of culture. Pag ganun yung ating mindset, mabibuild yung conviction natin, just like Daniel. Prepared convictions. Pangalawa, hindi lamang prepared conviction, but secondly, persistent confidence. Yung consistency natin sa paggawa ng kalooban ng Diyos, nakasalalim natin mga kaibigan sa confidence natin sa Diyos. Pag hindi ka confident sa Diyos, hindi ka magiging consistent sa Diyos eh. Pero kahit na anong mahirap, kahit na anong problema, kahit lahat na ng mga factors na kinakaharap mo at nagsasabi sa iyo, ay wag. Mapapahama ka dyan. Hindi makakabuti sa iyo yan. Pero kapag yung confidence mo sa Diyos ay maayos, maniwala ka sa akin, magpapatuloy ka pa rin. Mas pipiliin mo pa rin sundin ang kalooban ng Diyos kesa sa sundin kung ano yung gusto natin at kalooban natin para sa ating mga sarili. Tignan po niyo ang sabi ng Daniel chapter 6, 7 to 10. Ang sabi ng talata, ito po yung matinding ginawa ng mga nainggit sa kanya. Ang sabi, all the presidents of the kingdom and the governors and the princes and the counselors and the captains have consulted together to establish a royal statute, batas, and to make a firm decree that whosoever shall ask a petition of any god or man for 30 days. Sipin nyo, 30 days lang naman. Sabi ko, buti na lang talaga
Nilagay tayo ng Diyos sa panahon na alam ng Diyos kung saan tayo nararapat. Kasi palagay ko, kung tayo yung nasa sitwasyon ni Dave niya, sasabihin natin, okay lang, 30 days lang naman. Hindi naman forever. O di after 30 days, balik uli ako sa Diyos. Tsaka na lang ako magpe-pray, di ba? Pero hindi, iba si Daniel. Ano? Kasi yung conviction talaga niya, at saka consistent kasi siya. Ang sabi niya mga kaibigan, whosoever shall ask a petition of any God or any man for 30 days, save of thee, O King, he shall be cast into the den of lions. Yun yung matinding paruse. Now, O King, establish the decree and sign the writing that it be not changed, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Dahil maganda yung suggestion, itong si King Darius, ano siya, yung magaling makinig, basta kung ano yung makakabuti sa kanyang pakiramdam. Diba? Yung ego niya, sige, mukhang maganda yan, walang ibang tatawagan kundi ako lang. Wow! Hanip talaga ako nga rin. Sabi niya, sige, gandang plano yan. Diba? Nagpadala siya. So wherefore King Darius signed the writing and the decree. Now when Daniel knew that the writing was signed, verse number 10, he went into his house. At ang sabi po, binasa na natin ito kaninang umaga, and his windows being open, katulad ng dati, in his chamber toward Jerusalem. Iyon po kasi ang kaugalian ng mga Israelita. Utos po yun sa kanila. Babasahin po niyo ang Book of Deuteronomy. Ang sinasabi, nasan bang kayong lugar, hanapin ninyo yung ano tawag dito, yung direksyon. Kung nasaan ang Israel, kung nasaan ang templo, ang Jerusalem, at doon kayo humarap, east. Di ba ang mga Muslim ganun din? Kasi yun yung natutunan nila eh. Di ba? Doon kayo mananalangin diretso at pakikinggan ko kayo. Yun ang utos ng Panginoon sa mga Israelita. At ito yung ginagawa ni Daniel simula nung una pa man din hanggang sa kanyang edad sa pagkakataong ito. He kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Ano po makikita natin? Bakit niya ginawa? May threat sa kanyang buhay, pero bakit niya ginawa? Alam niyo kung bakit? Kasi mas matindi ang confidence niya sa Diyos. Alam niyo kung bakit tumindi ang confidence niya sa Diyos? Kasi ilang beses na niyang napatunayan. Si King Darius, hari po ito ng Medo-Persians. Ito po yung pumalit sa Babylonian Empire. Si Daniel, panahon pa lang ng Babylonian Empire, nandun na siya. Ilang taon ang lumipas, ang haba ng panahon ng kanyang pag-aantay na lumipas. Lumipas. Ang dami ng pinatunayan ng Diyos sa kanya. Alam niyo kung tutusin, maging totoo lang tayo sa sarili, wag lang tayong maging makalimutin. Wag lang nating kalimutan ang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin, tatatag ang conviction natin at magiging confident ka sa Panginoon at hindi mo siya ipagpapalit. Gagawin mo kung ano yung kanyang kalooban. You will be consistent. Pag hindi natin kinalimutan kung ganong naging dakila ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin iisiping ipagpalit ang Diyos. Kung lagi lang nating aalalahanin kung saan tayo nagmula at kung saan tayo kinuha ng Panginoon nung una. Kung ilang beses tayong bumagsak at ilang beses tayong itinayo ng Diyos. Kung ilang beses tayong nangailangan at ilang beses iprovide ng Panginoon ang ating pangailangan. Kung ilang beses tayong nawalan ng trabaho, ilang beses tayong humarap sa matinding sitwasyon at problema, pero ang Panginoon kahit kailan hindi nagpabaya. Huwag ka lang makalimot. You will be confident sa Diyos. Your confidence in God's power and in God's promises and in His presence. Lalong tatatag. Ang dahilan kung bakit maraming sa ating mga mananampalataya, tayo problema natin kaya hindi tayo maging consistent. Kasi yung conviction natin at yung confidence natin sa Diyos, mababa eh. Kaya ang dali natin siyang i-give up. Kaya kapag may magandang mas offer, sige na nga, mas okay ito. Nakalimutan natin na ang Panginoon, meron ba bang hihigit sa in-offer ng Diyos at ginawa na ng Diyos sa buhay natin? Persistent confidence. Persistent confidence in God.
Daniel trusted God even when the command was difficult. Mahirap yun eh. Life and death. Diba? Sabi ko nga, bakit ganun yung tapang niya? Ba't ganun yung confidence niya? Hindi ko pagpapalit. Pipiliin ko ang Panginoon. Kahit 30 days lang yan. Sabi nga, kung mahina-hina si Daniel, backslider si Daniel, hindi maayos ang kanyang relationship, kahit po 1 year, na hindi ako magpe-pray, okay lang, wag mo lang akong papatayin. Pero hindi, ito 30 days lang, hindi niya nagtiis eh. Ang tindi ng conviction niya, no? Ang tindi ng confidence niya na kahit ihuhulog siya sa lion's den, okay lang. Okay lang. Because he was consistent sa kanyang relationship sa Diyos. At dahil consistent siya, consistent din na ang Panginoon hindi nagkukulang ng pagpapatunay ng kanyang kapangyarihan at biyaya sa buhay niya. Kaya tama yung sabi ng Book of Lamentations. Di ba? Great is the faithfulness of God. Ang kabutihan ng Diyos is new. It is new every morning. Amen? Hindi nagfe-fail ang kanyang biyaya at ang kanyang habag. Araw-araw ng buhay natin. Kaya alam po ninyo, ewan ko, pero ako, nagiging emotional ako kapag lalong-lalo na kapag pag nagkakaroon tayo ng tawag dito, ng anniversary at pinopost yung mga lumang pictures natin. Pagkatapos ang background music, yung Great is Thy Faithfulness. Hindi ko, kahit na paulit-ulit lang, ako kumuha ng ibang picture nun eh. Alam ko na yun eh. Alam ko na yun. Narinig ko na yun eh. Nakita ko na yun eh. Pero every time, nababalikan ko yun, at alalahanin ko mga kaibigan, hindi po pwede na hindi ka magiging emotional at hindi mo sasabihin, Lord, thank you. At itong dahilan bakit ako magiging faithful. Ba't ako hindi matatakot? Ba't hindi ako magpapatigil? Bakit hahakbang ako ng pananampalataya? Kasi faithful ka eh. I am confident. Na kung ano yung kalooban mo, gagawin mo. Kung ano yung ipinangusap mo sa akin, gagawin mo at hindi mo ako pababayaan kasi ever since, tapat ka eh. Ganon si Daniel. Ganon si Daniel. Alam niyo kagandahan, walang Kristiyano na walang babalikan. Lahat tayo may babalikan sa buhay natin kung papaanong ang Diyos naging mabuti. Huwag lang tayong maging makakalimutin. Amen? Kalang makalimot. Kalang maging makalimutin. At alam po niyo, mga kaibigan, ang nangyari? Dahil sa kanyang confidence sa ating Panginoon, tingnan niyo, God is faithful. God is faithful. Pinahintulutan pa rin siyang ihulog eh. Kasi po pwedeng sabihin ng iba, sabihin, Panginoon, ang tiwala ko nasa sayo. Panginoon, huwag mong hayaang mahulog ako, please. Huwag mong hayaang madakip ako. Hindi, nadakip siya. Dinakip siya. At hindi lang dinakip, inihulog talaga siya. At nagstay siya dun eh. Po pwedeng sabihin natin, Panginoon, bakit gano'n? Nananampalataya naman sa'yo. Ba't dumadaan pa ako sa problema? Ba't may proseso pa? Ba't nawalan pa ako ng trabaho? Bakit nangailangan pa kami? Ba't pa ako nagkasakit? Minsan ganun tayo eh. Tama? Pero doon mo mapapatunayan ang confidence mo. Hindi ka magiging confident sa pananampalataya mo sa Panginoon kapag hindi ka malalagay at haharap sa sitwasyon na hindi maayos. At yung mga ganung mga sitwasyon, yun din yung ginagamit ng Diyos para patunayan na talagang hindi walang kabuluhan ng pagtitiwala mo sa Kanya kasi I will deliver you. At ganun ang ginawa ng Diyos. Ano nangyari? Dahilan sa nahuli siya, hinuli siya, di ba? Pinatibungan siya ng kanya mga kaaway. Ba nahuli siya, nagpe-pray. Sinumbong. Sinumbong doon kay King Darius at pinahuli at hinulog mga kaibigan si Daniel sa lion's den. Pero tingnan niyo ang sabi in verse number 22. Tingnan niyo ang ganda. Ito yung confidence na hinulog siya, pinagtangkaan. Palagay ko kahit ako nung una parang si Abraham nung
nung i-offer na niya ang kanyang anak, di ba? Hindi mamadali kaya yun. Pero gagawin niya talaga eh. Bakit niya ginawa? Kasi pinigilan siya ng Panginoon eh. Kaya seryoso siya na gagawin. Pero I'm sure naglalaban sa kanyang kalooban. Mga napapatayin ko ba itong anak ko na to? Ay, nag-iisa po ito eh. Nag-iisa eh. Pero mas matindi yung kanyang confidence sa Diyos eh. Hindi ipinahiya ng Panginoon ang pananampalataya ni Abraham. Actually, yun yung naging dahilan kaya tinawag siyang the father of faith. Because of his faith. Because of his confidence. Daniel chapter 6 verse number 22, itong sabi, My God, nung kinabukasan, nandun siya, nakatayo lang siya, andun yung mga gutom na gutom yung mga leon. Pero si Daniel, mga kaibigan, nandun, naglalakad. Sabi na, iinip ako, ano kaya gagawin ko dito? Pero Panginoon, okay lang, lalakad lang ako, exercise lang kasi alam ko, aalisin mo ako dito. At alam po nyo, kinabukasan mga kaibigan, pumunta doon yung hari. Kasi mahal nung hari si Daniel eh. Talagang natrap lang siya eh. Kaya nga pinapatay niya yung mga gumawa nung ganung mga hakbang kasi nakita niya na loko tong mga tuwa. Eh, binalikan. Sila yung inihulog. Sila yung naging pagkain ng leon eh. Pero tignan nyo ang sabi ni Daniel, verse number 22, the Bible says, ang sabi ni Daniel, tingnan niyo ha. Nung tinatanong, Daniel, kaya yung hari umaasa pa eh. Isipin po ninyo, pati yung hari umaasa kasi alam ng hari na hindi siya pababayaan. Hindi lang siya makagawa ng dahilan at ng paraan para hindi ituloy kasi nasignan na niya. Ang utos ng hari, hindi mababali. Pero deep inside, sabi niya, alam ko, sa pananampalataya ni Daniel, hindi siya pababayaan ng kanyang Diyos. Kasi kung ako, wala akong pananampalataya doon sa pananampalataya ni Daniel, naku, ala na yun. Hindi na para balikan ko, alam ko, kakainan ng leon. Pero kahit yung hari, na-impluensya na ng pananampalataya ni Daniel, hindi niya tinanggap na mapamatay ito. Hindi ito po pwedeng pabayaan ng Panginoon niya. Ibang tao na nagsasabi, unbeliever na hari pa. Ang sabi mga kaibigan nung pinabuksan, dumungaw at nagsalita yung hari, sabi niya, Daniel, okay ka ba? Buhay ka pa ba? Alam niyo, sabi mga kaibigan ni Daniel, ito, sabi niya, tingnan niyo, my God, tingnan niyo. Antindi, my God sent His angel. Hindi niya sinabi, kapag alala, hari, kayang-kaya ko to. Hindi ako kakagatin ng mga to. Lion tamer ako, hari. Mahal na hari, hindi mo alam. Hindi. Ang kanyang credit, mga kaibigan, ay sa Diyos. Tignan niyo yung confidence niya sa Panginoon. My God had sent His angel. He had shut the lions' mouths, that they have not hurt me. For as much as before Him, innocency was found in me. And also before thee, O King, have I done no hurt. May mga pagkakataon sa buhay natin kapag may magandang nangyayari, kapag meron tayong mga problema pinagdadaan, Lord, 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 Lord. Pero pag dumating na yung tugon, kapag na-deliver na tayo, nakalimutan na natin ng Lord ang naalala ng husay ko. Ang galing niya, Ito po ang tumulong sa akin. Alam po ba niyo, salamat sa inyo. Nakalimutan ng Diyos. Pero si Daniel hindi eh. Sana sa buhay natin ganun. Kung nagsisimula tayo sa mababa, kung nandun tayo sa pinakailalim, tatawag tayo sa Diyos, kikilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos. At kung tayo man ay aangat at aayos ang buhay natin, hindi tayo makakalimot na Diyos pa rin. At hindi tayo. Hindi mang tao, kundi Diyos pa rin ang pinanggagalingan ng lahat ng mabubuting bagay sa buhay natin. Tayo makalimot sa Diyos. Be consistent. Consistency requires confidence that God remains in control. Daniel trusted God whether God rescued him immediately or not. Faith in God. Maraming mga tao remain faithful to God when life is easy. But Daniel remained faithful because his confidence rested in God rather than in comfort. Hindi sa comfort, hindi sa ganda.
kundi sa kabutihan at kapangyarihan ng ating Panginoon. He believed that God is faithful, God furnishes or provide, and God always fulfills His promises. Nanimahala siya, nanampalataya siya. Nanampalataya siya. Makikita po natin ang kahalagahan ng pre-decision. Yung pagdi-decide bago pa man din, pero ang basihan ay biblical at kalooban ng Diyos. Ito yung nagbibigay ng steady confidence o steady obedience. Magiging obedient tayo, steady obedience. Ang ating ipapakita kapag tayo ay naging confident sa kapangyarihan at pangako ng ating Panginoon. Pre-decide. Pre-decide. Bago pa man din tayo humarap sa maraming problema, kung ito man ay kumakatawan sa lions den o kung anumang sitwasyon ng ating buhay, pre-decide that I will trust God when I do not understand. Hindi lahat ng bagay maintindihan mo. But pre-decide na magtitiwala pa rin ako sa Diyos. Hindi lahat na mangyayari sa buhay mo maganda. But pre-decide na kahit na anong mangyari sa buhay ko, maganda man o hindi, I will still trust in God. Pre-decide that I will obey when emotions resist. Kahit na yung emosyon ko, yung damdamin ko, nagsasabing, wag. Ito. Pre-decide. Kahit na ang sinasabi ng emosyon ko, go to the right, I will go straight. Pre-decide. Kasi mas totoo ang salita ng ating Panginoon. I will remain faithful even in the midst of trials. Pre-decide. Pre-decide. Mananatili akong tapat. Amen? Panghuli po. Di man kayo makakauwi. Biglang lumakas ang ulan eh. Lakas ng ulan, ano? Number 3 and the last. Prioritized communion. Ano yung naging susi? Bakit ganun na lang siya naging confident sa Diyos? Bakit ganun yung confidence niya? Bakit siya nagkaroon ng conviction? Bakit siya naging ganun katindi ang kanyang confidence? It is because of his communion. Prioritized communion. Ipaprioritize mo talaga yung pakikipag-usap sa Diyos eh. Hindi ka magiging consistent, hindi ka magkakaroon ng conviction, hindi madidevelop ang confidence mo sa Diyos kapag yung communication mo sa Diyos, yung relationship mo sa Diyos hindi maayos. Gusto mo maging consistent? Prioritize communing with God. Again, doon po sa mga kapatid natin na, Pastor, hindi ko pa masyadong alam kung paano mag-pray. Attend kayo ng prayer meeting service. Matututo kayo. So, hindi ko alam kung paano yung tamang salita. Attend kayo ng prayer meeting service, yun yung pinag-aaralan natin, how to pray. So, hindi ko alam kung ano ba uunahin ko. Attend kayo sa prayer meeting service, makakarinig kayo mga nagpe-pray, matututo ka, ganun pala mag-pray, ganun pala yun. Yun pala yung mga tamang palang paraan ng pag-pray. You will learn how to pray. At may enjoy ninyo yung pakikipag-usap sa Diyos. Magpe-pray po tayo. Daniel 6:10. Ito yung sinabi ng talata. Dito po natin tatapusin. When Daniel knew that the writing was signed, he went into his house, his windows being open in his chamber toward Jerusalem. He kneeled, He kneeled upon his knees. 3 times a day. Huwag kayong manghinayang mag-pray. I-develop natin yung prayer life natin. Learn to pray. Learn to pray. As he did, aforetime. Pansinin po natin na ang kanyang pagpe-pray was not a new practice. Ang sabi ng Bible, as he did aforetime. Pinapractice kasi yun eh. Ginagawang consistent kasi ang pananalangin eh. Ginagawang consistent eh. Tinutuloy-tuloy ba? Tinutuloy-tuloy. Masasanay ka. Make it a habit to pray. Sana isang araw, ang isa sa magiging paksa natin yung paano tayo makapag-develop ng godly habits. Siguro isa yun sa mga pag-aaralan natin.
na paksa, na tema para matulungan tayo. Paano ko bang i-develop na magkaroon ng maka-Diyos at tamang habits para yung consistency ko ay magtuloy-tuloy. Kasi nagsisimula sa habit. Mapapansin natin dito kay Daniel, prayer was already his lifestyle. It became his lifestyle. It is part of his lifestyle, yung pananalangin sa Diyos. Daniel's consistency in public, yung pagiging consistent niya sa labas, was built upon consistency in private. Kasi naging consistent siya sa kanyang pribadong pakikipag-usap sa Diyos, and therefore, di ba, naka-impluwensya sa kanyang pagiging consistent sa panlabas, in public. His strength before kings came from his time before the King of Kings. Yung kanyang kapangyarihan sa pagharap sa hari, King Darius, ay nanggaling sa kanyang pagharap sa King of Kings and Lord of Lords. Sino yun? Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Diyos. No believer remains spiritually consistent without maintaining communion with God. Hindi ka magiging consistent kapag hindi ka nakikipag-usap. Kapag yung devotion mo, kapag yung prayer time mo, kapag yung quiet time mo, kapag yung pagbabasa mo ng Bible, hindi mo bibigyan ng panahon, hindi ka magiging consistent before God. Maintain a consistent communion with God. Ang prayer, mga kaibigan, ang naitutulong nito, prayer keeps our hearts humble. Pag prayerful ang tao, nagiging humble, hindi yumayabang, hindi nagmamataas. Ang prayer, mga kaibigan, it renews our strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. Amen? Iyan ang nagagawa. Kapag natututo tayong mag-pray, kumukonekta ka sa Diyos. Kumukonekta ka sa Diyos. Prayer aligns our will with God's will. Iyan ang nagagawa ng panalangin. Kapag natututo tayong mag-pray, meron tayong kalooban, pero kapag natututo tayong mag-pray, nagpapailalim tayo doon sa gusto ng Diyos. Mas nananaig, Lord, ito yung gusto mo. Dahil nangungusap nararamdaman mo presensya ng Diyos. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, anak, mali yan, anak, hindi yan ang tama. At dahil prayerful ka at nagsasubmit ka, natututunan nating i-align ang ating kalooban sa kalooban ng Diyos. Kapag nag-neglect tayo, nineglect natin ang ating communion with God, fellowship with God, asahan po ninyo, our consistency will gradually disappear. Doon sa mga naranasan na natin maging consistent. Naranasan naman natin maging consistent. Kung ang nararanasan natin ngayon, hindi ka nagiging consistent, nagiging inconsistent ka, pansinin nyo. Hindi yung sitwasyon, hindi yung kalalagayan, tignan ninyo ang inyong fellowship with God. Iyon ang merong problema. Kasi hindi ka nagiging consistent sa relationship mo sa Panginoon. Kaya nagiging inconsistent tayo sa paggawa ng mga bagay na dapat ay nagagawa. Ibalik mo yung consistency of communing with God. The strongest Christians are not those with greatest talents, sabi nga natin kaninang umaga, but those with deepest communion with God. Again, sa pagtatapos, Daniel's consistency was not accidental. Hindi po aksidente. Hindi yung pagkagising niya isang araw, uy, consistent na ako. Ay, hindi. Dinevelop po yun. Consistency that lasts. Let us desire a consistent life. Amen? Pero hindi yung temporary consistence. Kung hindi a kind of consistency that lasts. Nagtatagal. Amen? Nagtatagal. Ito bang struggle natin sa buhay natin, mga mananampalataya? Dumadaan ka ba sa inconsistency ng buhay? Nagtatanong ba tayo sa sarili natin, bakit ba ganon? Bakit ganon? Bakit ba ako ganito? Bakit ba ako ganon? Bakit ba ganito nangyayari sa akin? Baka ang problema is consistency. Bakit hindi ngayong oras na ito? Kung ito ang nagiging problema natin, lumapit tayo sa Diyos. Una, umamin tayo, Lord, I am inconsistent on this part of my life. Anong bahagi ng buhay natin na inconsistent tayo? Maybe sa church, consistent ka naman. Pero hanapin mo, saan ba ako inconsistent? Pastor, linggo-linggo naman, nasa church na ako. Pero bakit ba ganun? Baka meron kang bagay na kailangan maging consistent pa
Like for example, your Bible reading, your daily devotion, yung pakikipag-usap, pagpe-pray mo sa ating Panginoon. Baka doon inconsistent tayo. Bakit hindi yun yung ilapit natin at hingin natin ng biyaya galing sa Diyos? At magugulat tayo mga kaibigan. Ang sabi nga ng banal na kasulatan, mga kapatid, I can do all things through Christ which strengtheneth me. I can do all things through Christ which strengtheneth me. By the grace of God, I am what I am. And His grace that was bestowed upon me was not in vain. Yet I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Hindi natin kaya sa sarili natin. Sa tulong ng Panginoon at biyaya ng Diyos, we will be consistent. Tumayo po tayong lahat. Consistency that lasts. Consistency that lasts. Let us be consistent. Alam natin ang sitwasyon natin. Alam natin if we are consistent. Alam natin if we are inconsistent. Alam natin yan. Bakit hindi ngayong oras na ito, maging totoo tayo sa harapan ng Diyos? Kung meron tayong dapat ilapit sa Diyos, so ano bang bahagi ng buhay natin na inire-reveal ng Panginoon sa atin? Bakit hindi tayo maging honest na sabihin sa Panginoon, Lord, ito yung problema ko eh. Ito yung bahagi ng buhay ko na kailangan ko po ng biyaya mo. Kailangan ko ng lakas mo para magawa ko. I want to be consistent. I want to be consistent. I am consistent by the grace of God. By God's help, I am consistent. I am consistent. Habang tumutugtog po ang ating piano sa maikling sandali, if the Lord is talking to you, the Lord is dealing with you, sa anumang aspeto at anumang bahagi ng buhay natin, hindi ko alam kung ano yung mga inconsistencies. Saan tayo inconsistent? Pero kung meron man, mga kaibigan, sa buhay natin na dinidilang Panginoon sa atin, wag nating hayaan, wag mong baliwalain ang pangungusap ng Panginoon. Tanggapin natin ang pangungusap ng Diyos at sabihin natin, Lord, ito po ako. Ito yung gusto ko po, Panginoong, mangyari. Yung kalooban mo, I want to be consistent. Gagawin ko po, yung katulad ng napag-aralan po namin simula kaninang umaga, hanggang ngayon, ipapamuhay ko po at gagawin ko. At hahayaan ko magtiwala sa kapangyarihan at kaya mong gawain sa aking buhay. If this is your prayer, itong pangungusap sa iyo ng Panginoon at meron kang naisilapit sa Diyos, bakit hindi ngayong gabing ito before we end our service? Bago tayo humarap muli sa panibagong linggo, bakit hindi ngayong oras na ito, ilapit natin ang sarili natin sa Diyos? Manalangin tayo. Lord, help me by your grace. By your grace, gusto ko po na maging consistent. If this is your prayer, lapit po kayo. Lapit tayo sa Panginoon, idulog natin ang ating mga sarili sa Diyos. I want to be consistent. I want to be consistent. I want to be consistent, Lord. Forgetting all those things which are behind. Ano man ang nangyari in the past, naging inconsistent ka, pumalpa ka, tapos na eh. Huwag mong hayaan na ma-define ng nakalipas kung sino ka at kung ano ang mangyayari at kalooban ng Diyos sa darating na panahon. Forgetting those things. Forget those things which are behind. And reach forth unto those things that are before, na paparating. May plano ang Diyos, may gagawain ng Diyos sa buhay mo. Palalakasin ka ng Diyos. Babaguhin ka ng Panginoon. Imamature ka ng Diyos. At makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Ama naming banal, Diyos na makapangyarihan. Lahat po kami, Lord, wala pong exempted sa amin. We all have our inconsistencies. Ikaw at kami lamang po ang nakakaalam kung ano po yun. Lord, kung ano man po yung dinidil mo sa amin, kung papaanong ang salita mo ay naging pagpapala at nangusap sa aming mga puso sa anumang sitwasyon. Panginoon, ikaw po ang patuloy na mangusap. Maging gamot po ang iyong mga salita sa bahagi ng aming buhay, Lord, na meron pong dinaramdam, na merong problema. At Lord, katulad po, Panginoon, ng mga tao in the Bible na pinag-aaralan namin na naging matagumpay. Hindi dahil walang struggle, hindi dahil hindi nagkamali, kundi naging matagumpay dahil naging consistent. Lord, help us to be consistent. We cannot be consistent by ourselves. We need your grace and we need your mercy, we need your strength, and we need your presence, O Lord. Be with us always. Be with us always. Tulungan mo po kami palagi. Tulungan mo po kami.
at mapuspos po palagi ng iyong mga salita ang aming mga puso at ang aming mga isip. Help us to pre-decide. Itong mga lessons na aming pong tinatalakay, Panginoon, ay gamitin mo na maalala namin palagi, ma-meditate namin palagi, Panginoon, at ma-apply namin palagi sa aming pong mga buhay. Patuloy mo kaming pagpalain. Gusto po namin maging matagumpay na mananampalataya. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at aming tagapagligtas. Amen at amen.